Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Okay, so tignan natin kanina ba itong love reading. So, by the way guys, general love reading lamang po yung ginagawa ko. So, pag hindi po kayo naka-resonate, una pa lang ng reading, huwag yun na natin i-claim. Hayaan na lang po muna natin sa iba na mas nakaka-relate dun sa reading. And huwag kayong magalit. Okay. And guys, ayan, pa-comment na rin po sa baba sa mga gustong maisama sa manifestation. And sa full moon manifestation, okay? Comment nyo lang guys. Comment na kayo sa baba. Kahit heart lang or ano man yan, tuldok lang. Basta makita ko lang yung presensya nyo. Ima-manifest natin yan guys, okay? So by the way, tignan na natin. Kanina ba itong love reading? Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Wands, passionate, take charge, energetic. So, may nakikita ko dito yung energy ng iba sa inyo, mga single. Mas bumabalik na yung lakas mo. Mas nakikita kita na someone na nagsi-self-love. Nakikita kita na someone na mas confident. Ayan. Confident and marami kang goals sa buhay. Yan kita nakikita, no? And sobrang passionate ka sa mga pino-pursue mo. Passionate ka sa mga bagay na ginagawa or sinisimulan mo ngayon. Yan kita nakikita ngayon. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong Knight of Coins, responsible, consistent, hardworking, slow. Slow, nakalagay doon sa ano. Okay. So guys, ngayon mas nakikita kita na someone na family-oriented. Yes, mas nag-focus ka muna sa pamilya mo and sobrang consistent daw ng energy mo, no? Kasi nandun sa point na trabaho-bahay lang muna yung ginagawa nyo and parang ayaw mo nang pumasok sa relationship. Ngayon kasi mas nakikita kita na masaya nang nag-iisa. Masaya kung ano man yung meron ka ngayon. Okay? Or pwedeng kontento ka sa relationship mo, no? Kung may karelasyon ka ngayon. Kontento at wala naman ako nakitang problema pa sa ngayon. Kasi ngayon, mas workaholic and meron kang mga bagay na sineset na goal sa buhay mo. Na parang sisimulan mo sa taong 2026, no? Siguro iba sa inyo, magsisimula ka ng business or mag-change ka ng career. Though, parang nakukuha mo na yung stability. Mas nakikita ko dito guys na parang yung pagbabagong buhay. Okay? Tingnan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong fearless, race taker, pre-spirit, Knight of Wands. Okay, so guys, nakikita ko dito, mas payapa eh. Wala ko nakitang dito ha, wala ko nakitang mga karelasyon, or wala ko nakitang problema sa relasyon. Nakikita ko dito positive yung mga taong nandito. Nagiging emotional lang kayo. Siguro kasi pag na-feel nyo na masyado kayong inaabuso, na para bang kamustahin nyo naman ako, puro trabaho yung ginagawa, yan, workaholic eh. Okay, nandun sa point na nagiging emotional lang kasi parang feeling nyo walang nakakaalala sa inyo. Okay, parang feeling nyo walang nagmamahal sa inyo, sa pamilya nyo, or sa mga kaibigan nyo. Kasi, kagaya nga ng sabi ko kanina guys, trabaho-bahay yung ginagawa. Okay. Tignan pa natin.
meron tayong page of coins. Namamalat. Pumipiyok, sorry guys, no? Ayan, meron tayong page of coins. Young but grounded, solid beginning, strong foundation. Diba? Kontento kayo eh. Masaya yung pamilya nyo, maayos yung pamumuhay mo, may magandang source of income. And, ine-enjoy mo yung buhay bata or ine-enjoy mo yung pagiging dalaga or binata. Or kung single mom or single dad ka guys. Parang unti-unti bumabalik yung inner child na nawala sa inyo. Sa last relationship mo siguro hindi naging maganda yung buhay mo. And ngayon kasi guys, iba yung saya, iba yung energy na nasasagap ko dito. Mas payapa. Oo. Titignan pa natin. And mas nag-e-enjoy kayo sa buhay na meron kayo ngayon. I think, dahil tinanggap mo na yung sitwasyon, pwede rin naman guys na dahil wala ka nang ine-expect. Kontento. Ganun talaga yun guys, no? Pag kontento ka sa isang bagay, pag kontento ka sa ginagawa mo, kontento ka sa career mo, kontento ka sa buhay, wala ka nang hinahangad or may iba kasing tao guys na hindi kontento eh, kahit blessed naman. Pero ito kasi guys, hindi ganun ka-blessed, pero kontento. Kaya mas nagiging masaya kayo, okay? Ganun talaga pag kontento ka sa isang bagay guys, mas nakikita mo yung happiness. Kaya yung iba sa inyo guys na nagiging malungkutin, ayan, try nyo guys na tignan yung paligid mo, tignan mo yung pamilya mo, yung mga taong nagmamahal sa inyo, yung mga friend mo, i-appreciate nyo kahit maliit na bagay guys. Okay, tignan natin. Okay, sige, tignan pa natin guys. Additional message. Okay, meron tayong page of wands. Good news, bright ideas rush in head first. So, may nakikita ko dito guys, na-excite yung iba sa inyo. Baka meron ka pinag-iipunang bilhin. Gadget yung nakikita ko dyan eh. Okay, baka type mo to sa sarili mo or baka excited kasi nga may 13-month pay. Okay, so magaan yung energy na sasagap ko sa mga nandito. Wala naman ako nakakitang negative. Pero titignan natin ha. Lalo na sa mga nagsiself-love, no? Totoo yan guys, no? Once na ma-heal mo na yung inner child mo, hindi ito guys yung parang pagiging isip bata or immaturity sa mga hindi nakakalam, no? Yung inner child, yan yung para bang, paano ba siya i-explain? Ito yung pusong bata. Hindi siya, isip bata guys. Pusong bata. Okay, pag sinabing pusong bata, nandun yung parang maturity, nandun yung pagiging responsible mo sa mga pinaprioritize mo. Pero, nagagawa mo pa rin yung mga bagay na gusto mo. Nagkakaroon ka ng mga bagong hobby, nagiging makulit na ulit. So, yun, no? Yan yung dapat nyo, guys, hinihil. Okay? Kasi pag nabalutan ka lang, guys, ng maturity sa lahat ng aspeto, like, sa puso mo, mature, sa isip mo, mature, guys, yan yung mga, hopeless romantic, no? Yan yung mga taong boring ang buhay. Kaya dapat balanse lang yan. Mature, tapos pusong bata. Okay, so tignan natin. And ganun kita nakakita ngayon. Sobrang saya ng energy na sagap ko. Kahit 6 planet yung naka-retrograde ngayon. Di ba parang ang gaan lang? Di ba kayo naapektuhan ng retrograde, guys? So, mga nasasagap ko rito, no? Yung iba kasi, guys, na-affected ng retrograde. Ayan. Baka kasi, guys, nakaka-experience kayo ngayon ng pagkagising nyo pa lang. Latang-lata na kayo. Tapos iniisip nyo, ano kayo nangyari? Baka may sakit ako, ganyan. Pwede nyo pa rin naman, guys, ipacheka. Pero usually, yun yung epekto ng retrograde ngayon. Pagkagising mo pa lang, parang latang-lata ka na, parang suot mahiga, tapos parang hindi nakakatulog, nagkakaroon ng insomnia, ano pa ba? Hindi motivated, bigla na lang iiyak, parang may nagkaka-anxiety, so grabe yung depression. Pero ito guys, usually, parang kang may lobo sa ulo. Alam niyo yun? Parang sinisipon. Pero uso rin guys ang sakit ngayon, ha? Tignan natin. Okay. Kanina po itong love reading. Ingat kayo guys ha. Uso yung sakit ngayon, especially dengue. Grabe. Ingat kayo.
Meron tayong calmer water, moving ahead, healing. Diba? Ito yung energy mo. Oh. Sobrang kalmado. Yung tubig na yan, guys, yan yung emosyon mo. Tignan mo, moving ahead doon, nililingon mo, pero kaya mo nang tignan. Kaya mo nang lingunin. Pwede ito yung person mo, no? Kaya mo nang tignan yung person mo, kaya mo na siyang kausapin nang wala ka nang nararamdaman na bitterness, na para bang ordinaryong tao na lang siya sa'yo. Ganun yung sign pag naka-move on ka na sa isang tao, kaya mo na siyang kausapin. Tapos pag hinarap mo siya, parang ordinaryong tao na lang siya. Parang wala na lang talaga siya sa inyo. Okay? So, yun yung sign na talagang naka-recover ka na sa taong yan. And sobrang kalmado ng emosyon mo and nakikita kita na someone na, yes, totally healed na. Okay? Masaya na, nag-enjoy na, may bago ng, may new beginning, ganon. Focus ka na sa bagong cycle ng buhay. So, by the way, tingnan pa natin. Kanino po itong love reading? Oops. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Wands. Communication, rapid change, domino effect. Guys, 8 of Wands, message to ha. May makikipag-reconcile. Alam mo yung tipong okay lang masaya ka na, na-enjoy mo na yung buhay, biglang may magpaparamdam dito na negative energy. Low frequency energy. So, titignan natin kung sino yan, ha? Kung ano mararamdaman mo dyan sa tao magpaparamdam na yan. Ito kasi ano to, yung 8 of Wands, ano to, reconciliation, message. Okay? Or napapatingin ka pa rin siguro dun sa ex mo. Pero wala ka naman nararamdamang negativity dun sa taong yon. Tingnan natin. The Fool. New beginning to, innocence, new beginning, leap of faith. So, mararamdaman mo once na makipag-reconcile to, wala na. Para mas totally na-healed ka lalo. Oo. So, lalo kang na-healed doon sa ginawa niya na pakikipag-communicate sa inyo. And siguro hindi mo pa to guys re-replyan kasi yung nakikita ko rito tinatanong mo pa eh. Parang nagre-reminisce ka pa doon sa mga nangyari sa past, no? Sinasala mo pa kung worth it bang replyan or wag na. Kasi baka mas lalong negative na naman yung dala once na inabsorb mo na naman yung energy ng taong yan. Nagkaroon ka na naman ng pake sa taong yan. Ayan. Tignan natin. Kanina tong love reading. Meron tayong 5 of Cups. Focus on loss. Unwelcome changes. Trauma. Ito siya. Oh. Tignan mo oh. Kindred spirit desire connection. The lovers. May karelasyon na to ha. Yung kumukonek sa inyo. So, hindi kasi guys pinakita kung someone from the past or new person. Basta someone na committed na. Okay? May karelasyon na. And lumalabas yung 5 of Cups is regret to. Sabihin, nagme-message siya sa inyo kasi nakikita kanya na someone na masayahin ngayon, nag-e-enjoy sa buhay, and siguro depressed or down itong taong to, maraming pinagdadaanan, then gusto niya ng someone na makakausap, then nakikita kanya na someone na positive. Ganun yun eh, pag positive ang isang tao, guys, lapitin talaga ng mga negative energy. And ito nang nangyayari, negative energy itong taong to. Paano ko nasabi? 5 of Cups, regret to. Di ba negative energy yan? Kasi nakapokus siya sa mga bagay na nawala sa kanya at parang walang pagbabago nangyari sa buhay niya. Hindi nagbago tong taong to. Feeling ko nagdulot siya guys ng matinding trauma sa inyo and mapapasabi ka na wala talagang pagbabago tong taong to. Wala siyang binago sa sarili niya. Wala siyang binago sa kaperahan niya. Kasi paulit-ulit lang yung mga ginagawa niya eh. Pagkakamali, cycle sa buhay niya. Tignan pa natin, meron tayong, 10 of Swords. Grabe guys. Pag pinapasok mo na naman to sa buhay mo, sira na naman ang mental health mo. Or sira na naman yung pag-heal mo, no? Delay. Cancel na naman yung pag-move on. Kung tipong na-heal mo na yung inner child mo, tapos nagpaparamdam na naman na ganyan. So, ako na nagsasabi sa inyo guys, hindi na yan worth it. Tingnan natin.
Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong your spirit bloom anew each time life challenges you. So, guys, yung sinasabi rito, hindi ka na mapipigilan itong taong to, guys, sa paglago mo. Hindi ka na mapipigilan ng taong yan. Kung ano man yung pinutuunan mo ng pansin, no? Kumbaga, tuloy-tuloy yung magandang mangyayari sa buhay mo. Ganon kita nakikita rito. And yung nahil ka talaga inside and out. Ganon kita nakikita eh. Wala na guys, negativity. Okay, then, yung pinapakita kasi sa akin dito guys, pagbabagong buhay na talaga eh. Hindi na parang bumalik pa sa mga negative na tao. So, wala, naka-move on ka na at wala ka nang pakialam sa taong to. Bahala siyang magdusa dyan. Baka kay Narma. Meron tayong what once burned brightly, now feels dim. So, baka iniwan ka niya na guys na madilim din naman yung mundo mo noon. Tapos, tinulungan mo lang yung sarili mo na makarecover dun sa bagay na yon. Okay? Tignan natin. Additional message. Meron tayong I miss who we used to be. Ito siya. Namimiss yung dati yung cycle, namimiss yung dati yung ugnayan, connection. Namimiss ka niya. Pero kasi guys, ikaw kasi tinanggap mo na eh. Simula nung iniwan ka niya or simula na mag-end yung relasyon nyo, yung pag-aabandon na or kung ano man yung ending nyo, hindi siya naging madali. Okay? Kasi kung makikita nyo nakalagay dito slow, napabayaan mo yung responsibilidad mo sa pamilya mo, napabayaan mo yung responsibilidad mo sa sarili mo kasi mas nag-focus ka sa taong to. So ngayon kasi guys, maganda na yung nakikita ko eh. Maganda na yung nangyayari sa inyo. Okay, kung ako'y tatanungin nyo, baka hindi na worth it na bumalik pa sa negative energy. Bumalik pa sa taong yan. So tingnan natin. Or, i-entertain mo pa. Pwede mo naman guys kaibiganin. Pero, since nakikita mo guys na ganon, no, nakakalunos-lunos yung buhay na pinagdahanan nitong taong to, bakit ka pa manghihimasok? Diba? Pwede mo siyang bigyan ng advice, pwede mo siyang tulungan, pero for my opinion guys, focus ka pa rin syempre sa sarili mo. Mahirap kasi guys, bunuin yung ganong klase ng emosyon, mahirap bunuin yung peace of mind. Okay, mas madaling malungkot kaysa mas maging masaya. Okay, mas mahirap maging masaya. Tingnan natin. Kahit sabihin pa ng ibang tao na madali lang naman maging masaya, i-appreciate mo yung mga bagay na to. Madali lang siyang sabihin guys, pero kasi may mga taong hirap makalimot kahit nga madali kasi maging malungkot. Isipin mo lang yung nangyari sa inyo sa past, mga pinagdaanan mo ng bata ka, magiging malungkot ka na nun. Meron tayong let's rebuild what we lost. Ayan, gusto niyo ulit mabuo kung ano man yung nasira sa connection nyo. So, yan yung nakikita ko rito, guys. No? Parang, tara, mag-ano tayo ulit, comeback ulit. Ayusin ulit natin, baka pwede pa. Pero kasi, guys, mukhang in relationship yung tao yan. Baka naman ikaw ay third party na to. Or baka naman, guys, etong relasyon nyo is aware ka na meron siyang iba. Pero hindi ka na nag-tempt na pumasok sa buhay niya. Pero ngayon kasi guys, nagpaparamdam na naman. Wala, naka-recover ka na dyan. Titignan natin guys yung nararamdaman ng person mo. So far, maganda yung energy mo. Huwag mo hayaang masira niya yung mental health mo ha. Again, mas mahirap maging masaya. Mas madaling maging malungkot. Madaling isipin yun. Okay, kaya kung mapapansin nyo guys, bakit puro negative minsan yung reading na lumalabas kasi para maiwasan, no? Para maisip mo agad kung paano maging madali ang maging masaya. Okay, para maiwasan yung mga negative. Okay, guidance lang din naman. Tingnan natin. Ano yung nararamdaman? Ano
Ano yung nararamdaman ni person? Ayun, no? Feeling trapped, blind to the truth. Self-limiting. Self-limiting. Eight of Swords. So, guys, feeling stuck si person, no? Parang ang dating sa kanya, hindi siya makaalis sa sitwasyon niya. Pwedeng hinahabol-habol kasi ng person niya. Or, ang toxic na talaga ng relasyon nila. Okay? Ang hirap ng pasukin to kasi madadamay ka lang sa negative. Madadamay ka lang sa ano parang sa kamalasan nitong taong to. Pati ikaw mag-iisip sa halip na sila kilalang sana dapat yung nag-iisip ng problema nila. Madadamay ka dyan. Ngayon kasi guys, stuck yung person mo. Kaya niyang umalis dito pero hindi siya umaalis kasi may mga dahilan. And nagbubulag-bulagan. Siguro guys, nandun sa point na kinausap mo na siya na parang mamili ka siya o ako. Pero kasi guys, lagi kanyang binibigyan ng mixed signal. So, ikaw ayaw mo nang umasa kasi ginagawa kanyang paasa. What I mean, ginagawa kanyang asang-asa doon sa kanya na parang, hello, sabik na sabik ka pa talaga kay person para umasa ka ng ganyang katagal. Kasi kung mahal ka niyan, hindi ka niyan paaasahin. Okay, kung mahal ka niyan, hindi niya kailangan mamili. Okay, piliin niya na agad kung sino yung gusto niya. Okay, hindi niya kailangan manimbang pala, sorry. So, ngayon kasi guys, naninimbang pa rin yan. Nandun sa point na hindi niya kayang iwan yung person niya, pero hindi ka rin niya kayang mawala. Kasi, gusto niya siguro, kasama niya yung person na yon, and ikaw yung nagbibigay sa kanya guys ng guidance, or ikaw yung happy pill niya. So, isipin niyo na lang guys kung gaano ka selfish si person. Tignan natin, meron tayong, the lovers. May karelasyon eh. Kindred spirit, desire, connection. May karelasyon si person. And hindi siya makaalis dun sa relasyon na yon. Okay, may nagpipigil sa kanya dito. Mahadera yung person. Okay, magalit no. Mahadera yung person niya eh. Kumbaga hindi niya hayaan na mag-end lang sila ng ganun-ganun lang. Siyempre, may hinahabol na to. Tignan natin. Additional message. Meron tayong soul searching, solitude, contemplation, the hermit. So guys, ito parang nakikita kanya na someone na nag-iisip-isip, parang binibigyan ka pa daw niya ng time medyo assuming si person. Parang binibigyan ka pa niya ng time na mag-isip kasi nararamdaman niya parang sinasabi niya rito na baka nag-iisip-isip lang siya. Nararamdaman ko mahal ako nitong taong to. Nararamdaman ko, mahal ako ng taong to, babalik to. Ganon, di ba? Medyo assuming si person. Yan ang nakikita ko sa kanya dyan. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong temperance, balance, harmony, and perspective. Okay. So guys, yung nakikita ko dito, kaya naman daw niya kayong pagsabayan. Kapal ng mukha nito guys. Oo, sobra. Alam nyo guys, wala naman guys wala namang manloloko kung wala magpapaloko Okay, ngayon kung bibigyan mo ng privilege ang taong yan guys na naggana ng gawin sa inyo at sa person niya. Kumbaga guys, ini-spoiled no? Or i-spoilin mo lang tong taong to na parang kamahal-mahal siguro siya. Okay, ka-effort siya guys, no? Kasi nga, nakita niya, mahal mo naman ako. Mahal, di ba guys? Isipin nyo na lang to guys, no? Ito guys, pwede nagpaparamdam na sa inyo or magpaparamdam pa lang in the near future. Pero ito kasi guys, medyo assuming si person. Tignan pa natin. Meron tayong Knight of Coins, responsible, consistent, hard-working. So, wala ka namang masabi sa taong to kasi mukhang workaholic. Okay? And, ganun din siya. Nakikita ka niya na someone na masipag, business-minded, and workaholic. Parang may mga plano ka Sinabi mo na sa kanya, dahil mong plano before. And isa guys sa mga naging disappoint pala niya is, puro ka plano, then ang dating sa kanya, wala ka namang sinumulan. Then ngayon guys, kaya siya babalik, nagulat siya kasi lahat ng plano mo noon, nasisimulan mo na. Kagaya nga sabi ko guys, ang ganda na ng pasok ng pera mo, lalo na sa 2026, no? Okay.
So, meron tayong justice. Ayan, naku, pipigilan ka nito. Ang kulit-kulit nito, guys. Makikipag-communicate talaga. At sobrang kulit nitong taong to, guys. Okay? Ayan, no, 8 of Wands, communication. And ito, guys, justice is cause of effect. Truth, get what is deserved. Sabihin, gusto niya, guys, na aminin mo, na parang kukulitin ka niya, na parang sabihin mo sa harap ko, no, mahal mo pa ba ako, or ganito, ganyan. Na parang ang lakas niya, ng loob niya na mag-demand ng ganon. Eh, samantalang, dalawang ha kayong sinasaktan niya. Sipin nyo na lang to, guys, ha. Huwag kayo masyado magpaka-martyr. Okay, sa bagay, nakikita ko naman, guys, na wala na kayong pakialam sa taong yan. Sinasabi ko lang kasi baka bigla ka na namang mauntog, tas madala ka na naman sa taong to, Diyos ko. Okay, tignan pa natin. Meron tayong 4 of Coins, materialism, hoarding, and security. Kasi takot siyang maubusan eh. Okay, takot siya, guys, na mabakante. Okay, ganun ko siya nakikita. Takot siya maubusan, takot siyang mawalan, takot siyang mawalan ng karelasyon. Kaya, punong-puno siya lagi sa salop. No? Punong-puno lagi yung salop niya. Yan ko siya nakikita. So, by the way, tignan pa natin ano yung message ni person. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo. Ano yung gustong sabihin? Soon, I'm going to contact you soon. So, ayan guys, kung wala pang communication, kukontakin ka daw neto soon. Nabasa nyo ba? Baka sabihin nyo, nagluloko na naman ako eh. I'm going to contact you soon. Ayan. Tignan natin. So, by the way guys, comment lang kayo sa comment section para may isama ko kayo sa aking manifestation. Okay? Meron tayong unclear. Ayan, sabi niya, I don't know how I feel about this connection anymore. So, alam mo yun, lakas ng loob niya na siya na ipumutol. Tapos, biglang mapapaisip siya na parang naguguluhan ako. Ano ba talagang meron sa atin? Ang selfish talaga, guys. Sa parang, hello, wala ka bang responsibilidad? At parang umiira lang sa inyo, guys, is puro pagmamahal. Or parang uhaw na uhaw sa pagmamahal. Parang walang pangarap sa buhay itong taong to. Nakulang sa atensyon. Sa totoo lang. Meron tayong runaway. Would you pack a bag and meet me in Hawaii or kung saan kayo magkikita? I just want to get away from the world and be alone, world and be alone with you. So guys, eto ha, nagpaplano siya guys na makipagkita. Kung sakaling kumontak yan sa inyo, gusto niya makipagkita or pumunta sa inyo. Okay, tatakas. Magiging makasalanan ka pa, Diyos ko. Okay. So, kung tatanungin nyo guys, i-save nyo na lang yung sarili nyo. Tandaan nyo guys, retrograde, no? Balikan na naman ng mga ex, balikan na naman ng mga lumang tao. Okay, ano ba nangyari sa inyo ngayong retrograde? Pakikwento nga guys, anong something sa inyo? Yung iba kasi guys, swerte pa rin sa pera kahit retrograde eh. Yung iba naman, walang gana, hindi motivated. So, hope shapes your future more than fame ever could. Meron tayong our bound feels like it's on the edge of breaking. Okay, so message ni person. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong, nalaglag. Meron tayong you were the best thing in my life. Pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Pero ikaw, sa end mo, siya yung pinaka-worst na nangyari sa buhay niyo. Meron tayong I want you. Diba? Dapat I love you, but I want you lang. I will wait for a sign from you. So, ngayon guys, umaaligid yan guys. Pinag-aaralan niya yung sitwasyon. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn energy. What else? Meron tayong Libra, Gemini, Virgo, and Sagittarius energy. Aquarius and Cancer energy. So, sa side mo. Yan guys, yung zodiac sign ni person ha. Zodiac sign ni person yan. Okay. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo kay person? Meron tayong I question if I'm what you need. Diba? Kasi parang binibigay mo naman pero parang kulang ka pa rin. Okay? Binibigay mo naman lahat sa kanya, pag-aaruga, pag-asikaso, and inuunawa mo pa.
Pero yun na nga guys, sa mas malinaw na pinapakita sa akin dito, parang hindi niya nakikita yun nun. Then ngayon, babalik kasi late niya na-realize. Nararamdaman mo kay person, you and I were too young. Ayan, masyado pa kayong bata. Or nahawa ka sa pagiging isip bata niya. I'm grateful for the spiritual lesson. So marami naman pala siyang tinuro sa inyo. Mukhang mukhang matured naman si person. Or malaki yung age gap nyo. Zodiac sign. Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn. Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, and Libra, Aquarius. Meron tayong Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Pisces, and Taurus energy. Aries energy. Okay, and Virgo. So, titignan natin guys in the near future saan na kayo papunta ni person. Past life relationship. So, may unfinished business. So, possible na karmic mo rin tong taong to. Meron lang kayong kailangan klaruhin ngayon sa kasalukuyan. Kailangan yung i-break yung karmic na yan. Okay, para hindi na siya guys sumunod sa inyo sa other life. Okay. So, meron tayong very soon. Clearly what decide you want. Okay, clearly decide what you want so that it comes to you now. And unrequited love. So, yun. Di ka pala niya kayang i-cut, no? Kasi di niya rin maintindihan kung bakit hindi ka niya kayang i-let go. So, yung malinaw na pinapakita sa akin dito, guys, si person, hindi dahil sa meron siyang kailangan, no? Mahal ka talaga niya. Naguguluhan lang din siya. Balisa na hindi niya maintindihan. Okay? Pero I think mahal ka nito. Pero nasa inyo yan guys, sa decision mo pa rin. Isipin mo na lang guys, mahirap i-heal ang inner child. Masasayang na naman. So by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!